Magandang araw mga bata! Ako si Ma'am Elaine na iyong magiging guro sa Asignaturang Pilipino. Ngayong araw na ito ating pag-aaralan ang paggamit ng wastong pangalan sa pagsasalita tungkol sa sarili at iba pang tao sa paligid. Pero bago ang lahat, subukan natin silang kilalanin. Principal, Guro, Guidance Counselor, Nurse, Janitor, Guardia, at Librarian. Kilala nyo ba sila? Saan nyo sila nakikita? Tama! Sila ang mga tauhan ng paaralan o school staff. Sila ay makikita sa paaralan. Ang punong guro ang siyang gumaganap na tagapayo at tagapagpatupad ng mga alituntunin sa paaralan. Ang guro naman ang siyang tagapagturo sa mga mag-aaral, tinuturuan niyang bumasa at sumulat gamit ang mga sumusunod na kagamitan, tulad ng aklat, papel at lapis. Ang librarian, siya ay umaalalay sa mga bata sa silid-aklatan. Siya din na namamahala sa mga aklat at nagbibigay impormasyon sa aklat na ating hihiramin. Nurse, siya ay nangangalaga sa kalusugan ng mag-aaral. Kung may sakit, dinadala ito sa klinika ng paaralan. Guidance Counselor, siya ay sumusubaybay sa kagandahang asal ng mga mag-aaral. Janitor, siya ay naglilinis ng paaralan at tumutulong din kung may programa ang paaralan katulad ng mga pagdiriwang ng buwan ng wika, buwan ng nutrisyon at iba pang kaganapan sa paaralan. Guardia, siya ay naniniguro na ang kaligtasan ng mag-aaral at mga tao sa loob ng paaralan. Siya din na nagbabawal na magdala na anumang hayop sa paaralan katulad ng aso at pusa. Ngayon, balikan natin at pagsamasamahin ang mga salitang nabanggit kanina. Sabay-sabay natin itong basahin. Principal, Guro, Nurse, Librarian, Guidance Counselor, Guardia, Paaralan, Aklat, Aso, Pusa, Lapis, papel, buwan ng wika, buwan ng nutrisyon, mag-aaral, tao, silig at aklatan at klinika.
Mga bata, alam niyo ba kung anong tawag sa binasa natin? Ito ay ang pangalan. Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. May dalawang uri ng pangalan. Pangalan pantangi, ito ay ginagamit sa tiyak na tanging ngalan ng tao, bagay, hayop at pangyayari. Ito ay nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa, para sa tao, Binibining Santos. Para sa bagay, Adidas. Para sa hayop, Agila. Para sa pook, Tagaytay at sa pangyayari ay Araw ng Kalayaan. Pambalana. Ito ay pangkaraniwang o pangkalahatang tawag sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari. Nagsisimula ito sa maliit na titik. Halimbawa, para sa tao, guro, bagay, lapis, lugar, paaralan, at sa pangyayari ay paligsahan. Ang kaibahan ng dalawang uri ng pangalan, ang pangalan pantangi, ito ay tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari. Halimbawa, guro. Ang guro ay pambalana dahil hindi mo alam kung sinong guro, basta alam mo lang guro. Pero pag pantangi, magkakaroon ng pangalan ng guro. Halimbawa ay Binibining Jenny Yap ang pangalan niya. Ang Binibining Jenny Yap ay isang halimbawa ng pangalan pantangi. Isa pang halimbawa, Bulaklak. Ito ay pambalana dahil hindi mo alam kung anong bulaklak. Pero pag may tiyak na pangalan ng bulaklak, ito ay magiging pantangi. Ang halimbawa ay Sampaguita. Ang Sampaguita ay halimbawa ng pangalan pantangi. Sana ay naintindihan nyo na, mga bata. Ngayon, magbibigay ako ng pagsasanay para malaman kung naintindihan nyo ang ating aralin ngayon. Pagsasanay. Tukuyin ang mga salita kung ito ay pantangi o pambalana. Isulat ang inyong sagot sa isang papel. Cavite, buwan ng wika. Janitor, gwardya. Aklat, Binibining Cecil. Araw ng Kalayaan, Mongol. Nurse, pusa. Ngayon, mga bata, ating itama ang inyong mga kasagutan. Number 1. Ang Cavite ay pangalang pantangi. Number 2. Janitor ay pambalana. Number 3. Ang aklat ay pambalana. Number 4. Araw ng Kalayaan ay pantangi. Number 5, ang nurse ay pambalana. Number 6, ang buwan ng wika ay pantangi. Number 7, ang gwardya ay pambalana. Number 8, Binibining Cecil Reyes ay pantangi. Number 9, ang Mongol ay pantangi. At number 10, ang pusa ay pambalana. Ngayon, sa ikalawang pagsasanay. Pag-aralan ng pangalan. Tingnan natin kung talaga naunawaan mo kung paano sinusulat ang pangalan. Isulat ang inyong sagot sa kwaderno. Number 1. Siya ay tinaguriang pambansang kamao. Number 2. Gumagamot sa may sakit. Number 3, pambansang bayani. Number 4, nanguhuli ng mga masamang tao at kriminal. Number 5, ang lupa na nagbubuga ng mainit na putik tuwing puputok.
Para sa ikatlong pagsasanay, isulat ang angkop na pangalan tungkol sa iyong sarili. Isulat ito sa isang malinis na papel. Number 1. Ako ay si Patlang. Number 2. May alaga akong Patlang na ang pangalan ay Patlang. Number 3. Ako ay nakatira sa Patlang. Number 4. Ang paborito kong ulam ay patlang. Number 5. Ako ay nag-aaral sa Patlang. Ngayon, dito na nagtatapos ang ating aralin. Tandaan natin ang paggamit ng wasong pangalan sa pagsasalita tungkol sa sarili at iba pang tao sa paligid. Sana ay marami kayong natutuhan sa araw na ito. Hanggang sa muli, Grade 4. Paalam.